Blackbeard, ayaw palang maging hari ng mga pirata, bagkos ang gusto pala niya ang maging hari ng mundo. Sa recent chapter nga nalaman na natin ang tunay na pakay ni Blackbeard. Hindi nga gaya ni Luffy na gustong maging hari ng mga pirata, itong si Blackbeard nga gusto palang maging hari ng mundo. Similar kay Rax D. Sebek na ang pakay rin ang umupo sa empty throne. As we all know matagal na ngang pinaparalel ni Oda itong si Blackbeard kay Rax D. Sebek. Simula nga sa lugar kung saan nabuo itong Rax Pirates, which is Hachinosu, na currently ito nga yung kuta ngayon ni Blackbeard, hanggang sa pangalan ng mismong barko na itong si Blackbeard na Saber of Sebek. Kitang-kita nga natin yung parallel niya kay Rax D. Sebek. At ngayon nga na na-reveal na similar din pala yung goal nila na maging hari ng mundo, matunog na nga ngayon na mauulit-ulit itong nangyaring God Valley incident. At kung mangyari nga sino sa tingin nyo ang magiging katapat ni Sanji? Dahil siya na nga lang sa tingin ko ang may magulong ka-matchup sa Blackbeard Pirates, given na siya ang number 3 sa Straw Hat Pirates. Kasi kung iisipin nyo ang number 1 at number 2 nga netong Straw Hat Pirates sila Luffy at Zoro. Meaning nakalak na ang magiging matchup nila sa Blackbeard Pirates syempre itong sila Blackbeard at Shiryu. Pero paano naman si Sanji? Sino naman ba ang ikatlong pinakamalakas sa Blackbeard Pirates? Or sino ang number 3 nila? Yan ba si Kuzan? I-expect ba natin ang labang Kuzan versus Sanji? Fire versus Ice? Anyway, mabalik nga kay Blackbeard. Nabanggit nga ni Katarina Devon na ang rason daw kaya siya pumayag na maging tagasunod lang at hindi leader dahil kay Blackbeard, since special nga daw ito. At alam nga ni Saturn na ang tinutukoy netong si Katarina Devon yung patungkol sa lineage ni Blackbeard. Ngayon ang magiging tanong paano nalaman ni Saturn itong patungkol sa lineage ni Blackbeard? Bali may dalawang possibility nga dito. Una yung hinala nga ng marami na related ito sa pagpunta ni Shanks sa Merijua. During chapter 907 nga ipinakita na biglang pumunta sa Gorosei itong si Shanks. Meron nga daw siyang gustong pag-usapan na isang pirata. After 200 chapters nga hindi pa rin nire-reveal ni Oda kung sino itong tinutukoy ni Shanks sa mga Gorosei. Kaya naman ang hinala nga ng marami si Blackbeard daw itong tinutukoy ni Shanks. Binalaan nga daw niya itong Gorosei patungkol kay Blackbeard pati na kung ano yung lineage neto. Which makes sense kung iisipin nyo. Since ngayon ngang ni-reveal na ni Oda na ang pakay pala ni Blackbeard ang empty throne, ang ibig sabihin lang neto directly niyang kakalabanin itong si Imsama pati na ang Gorosei. At it makes sense nga na balaan ni Shanks itong mga Gorosei sa plano na to ni Blackbeard. Ang ikalawang way naman kung paano nalaman ni Saturn itong lineage ni Blackbeard sa pamamagitan niya mismo. Yes guys, siya mismo. During nga sa recent chapters napag-alaman nating lahat na hindi lang pala title ni Saturn yung pagiging warrior god of science and defense. Bagkos talagang sinasabuhay niya pala ito. Since ipinakita nga na siya mismo interesado sa Mother Flame na pinambura ni Imsama sa Lulusha Kingdom. At itong pagiging related niya sa science. Dahil na rin sa ni-reveal na siya pala mismo ang punot dulo kaya nagkaroon ng Sapphire Scale Disease itong si Genie. At nangyari nga daw ito dahil sa siya pala talaga ang nag-eksperimento dito. Ngayon kung scientist nga itong si Saturn pwede ngang at some point sa buhay ni Blackbeard dumaan siya sa kamay netong si Saturn. Dahil ang logic nga dito nakita naman natin kung gaano ka-interesado itong si Saturn sa batang Kuma. Diba? Siya nga yung tinarget neto during God Valley incident. Ginulungan niya ang buhay ni Kuma. Pinag-eksperimentohan nga niya si Genie. Tinake advantage nga niya itong sakit ni Bonnie. At ginawa niyang robot mismo itong si Kuma. Lahat nga nang yan ginawa niya dahil sa pagiging buccaneer ni Kuma. Meaning kung ganito na lang ka-dedicated itong si Saturn na guluhin ang buhay ng isang bata na may espesyal na lineage gaya ni Kuma, I'm sure na kung alam rin niya yung patungkol
patungkol sa pagiging espesyal netong si Blackbeard, guguluhin rin niya yung buhay neto. Gaya na lang ni King na kabilang rin sa special race na Lunarian, na later on pinag-eksperimentohan rin. Kaya pwedeng kaya alam ni Saturn yung patungkol sa lineage netong si Blackbeard, dahil sa nahawakan niya na ito. Dumaan na sa kanya si Blackbeard nung bata pa lang ito. At malay pa natin, si Saturn pa pala yung rason kung bakit kakaiba itong katawan ni Blackbeard, to the point na kaya niyang kumain ng 2 devil fruits, 'di ba? Ngayon mapunta naman tayo kay Sanji. Siya nga ang masasabi nating MVP ng chapter 1107. Yung pagka-block nga niya sa laser beam ni Kizaru at itong matapang niyang pagsasabi na magfe-failed si Kizaru sa mission niya ang masasabi kong pinaka-highlight niya. Yung vibes nga na magkasama sila ni Luffy sa harap ni Kizaru, similar nga yung vibes neto nung mag-side to side naman sila Luffy at Zoro sa Wano laban kay Kaido sa rooftop. Kumbaga parang nag-reverse role lang sila Zoro at Sanji sa Wano at ngayong Egghead Island arc. At ito nga yung tingin kong way ni Oda para sabihin sa ating mga fans na indeed sila Zoro at Sanji nga ang mga pakpak ng future Pirate King. So alam ko na maraming disappointed kay Zoro since hanggang ngayon nga hindi pa rin tapos yung laban niya kay Rob Lucci. Pero kung ako nga ang tatanungin, naniniwala ako na later on matatapos na kaagad ito at bababa na rin siya para tulungan itong sila Luffy. Kaya naman ang ine-expect ko ngang final matchups bago matapos itong Egghead Island arc syempre yung Luffy versus Gorosei Saturn at itong Sanji at Zoro versus Kizaru. Ito nga yung tingin kong matchup na mangyayari sa huli. Sa part naman ni Caribou nakita nga natin sa recent chapter yung pag-a-admire niya ng sobra kay Blackbeard. Umabot pa nga sa point na sinabi niya na kaya daw siya naglayag bilang pirata para maging katulad daw ni Blackbeard. Meaning etong pag-a-idolize ni Caribou kay Blackbeard hindi lang basta-basta simpleng paghanga, bagkos legit na sinasamba niya ito. So kung mapapansin nyo guys may similar na karakter nga na ganito rin ang nararamdaman kay Luffy. Yung tipong idol na idol siya, kulang na lang sambahin siya. At ito nga si Bartolomeo. Parehas nga kay Caribou grabe nga rin yung pag-a-admire ni Bartolomeo kay Luffy. At ang latest information nga na nalalaman natin kay Bartolomeo inaatake niya yung mga teritoryo netong si Shanks. Kaya naman hindi na nga ako magugulat kung at some point mag-cross ang landas netong sila Caribou at Bartolomeo. Kumbaga kapag naglaban sila magiging battle of the two fanboys. Kaya naman para sa inyo ba, sino sa tingin nyo ang mananalo kung sakali man at magkaharap itong dalawa na to? Si Bartolomeo ba na grabe yung depensa? O itong si Caribou na similar kay Blackbeard tuso rin makipaglaban? Kung may idea nga kayo i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan na natin yan. Anyway, ito na nga yung extension review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1107. Yung next chapter nga na chapter 1108 paparating na. Kaya stay tuned lang sa channel natin para sa mas maraming One Piece updates. So yun lang, peace!